Kumusta ka na, mag-aaral? Muli kang narito. Nais mo marahil na matutunan pa ang tungkol sa uri ng pang-ugnay. Mabuti muli kang bumalik sa channel na ito. Ang nilalaman ng video na ito ay ang mga sumusunod. Una, ano nga ba ang pang-ugnay o connectives? Ikalawa, ano nga ba ang pang-angkop o ligature? Ikatlo, ano ang pang-ukol o preposition? Ikaapat, ano ang pangatnig o conjunction? Ang pang-ugnay ay mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Maaaring salita sa isa pang salita, dalawang parirala o dalawang sugnay. Nagagamit ang pang-ugnay sa pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari, hanggang sa pagwawakas ng pagsasalaysay. Nakakatulong din ng malaki sa pag-oorganisa ng ideya ang mga pang-ugnay sa pagsulat ng isang sanaysay. Mayroon tayong tatlong uri ng pang-ugnay. Una, ang pang-angkop o ligature. Ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Ito ay upang maging madulas ang pagbigkas ng mga magkakasamang salita. May tatlong pang-angkop. Ito ay ang mga na, ng, G. Ang pang-angkop na ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa N. Hindi ito sinusulat ng nakadikit sa unang salita. Ihiwalay mo ito. Nagigitnaan ito ng salita at ng panuring. Halimbawa, mabait na tao, buhay na marangya. Narito naman ang pang-angkop na nang. Ito ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa mga patinig. Ikinakabit ito sa unang salita. Halimbawa, masamang nilalang, maling akala, basang sisiw. Narito naman ang pang-angkop na G. Ito ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa N. Halimbawa, salaming malinaw, hanging malamig, sultang malupit. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng pang-ugnay. Ito ay ang pang-ukol o preposition. Ito ay kataga, salita, o pariralang nag-uugnay ng isang pangalan, pandiwa, panghalip, o pang-abay sa isa pang mga salita sa loob ng pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng pang-ukol o preposition. Una, sa, kay, kina, laban sa, laban kay, hinggil sa, hinggil kay, para sa, para kay, nang, alinsunod sa, alinsunod kay, ayon sa, ayon kay, ukol sa, ukol kay, tungkol sa, at tungkol kay. Narito ang ilang pang-ukol na ginamit sa pangungusap. Una, para kay ate ang regalong ito. Ikalawa, alinsunod sa batas ang ginawa niya. Ikatlo, laban sa lipunan ang iyong ginawa. Ikaapat, ayon kay Vina, hindi na sila matutuloy. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng pang-ugnay. Ito ay ang pangatnig o conjunction. Ito ay ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa dalawang salita, sugnay, parirala o pangungusap. Maaari itong nagpapakita ng pagbubukod, pagsasalungat o paglilinaw. Pakinggan o sabayan mong basahin ang babanggitin kong mga pangatnig. At, kung alin, man, kung gayon, maliban, kundi, sapagkat, sanhinang, sa halip, ni, saka, datapwat, habang, kapag, kasi, ano pa, o, kung sino, pati, subalit, bagaman, sakali, kung kaya, sa makatwid, kaya, siya rin, dili kaya, bagkos, kung, sana, palibhasa, sa madaling salita, maging,
kung saan, gayon din, samantala, sa bagay, pagkat, dahil sa. Mayroong iba't ibang uri ng pangatnig o conjunction. Una, pamukod. Ito ay ginagamit sa pagbukod o pagtanggi gaya ng o, ni, maging, at man. Halimbawa, ikaw o sila ay hindi nakababatid ng tunay na pangyayari. Ikalawa, sa pagmamadali ko, ni pamasahe, wala ako. Ikatlo, nabulabog sila sa lakas ng tunog, maging aso ay natakot. Ikaapat, hindi man nila nakamit ang panalo, masaya pa rin ang buong klase. Ikalawang uri ng pangatnig, panubali. Nagsasabi ito ng pag-aalinlangan, gaya ng kung, kapag, pag, sakali, di sinsana. Halimbawa, hindi tayo makadadalo sa pagtitipon kapag umulan. Ikalawa, kung may nalalaman ka, marapat na magsabi ng totoo. Ikatlo, pag sumama ka, maiiwan na si kuya. Sunod, nais ko sanang ipamigay ang mga damit, sakaling ayaw mo na. At ang panghuli, dinala mo sana kaagad sa panggamutan, di sinsana'y buhay pa siya. Dumako tayo sa ikatlong uri ng pangatnig. Ito ay ang paninsay. Ginagamit kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito, gaya ng ngunit, subalit, datapwat, bagaman, samantala, kahiman, kahit. Halimbawa, maganda nga ang damit na iyan, ngunit napakamahal naman. Sunod, muli pa rin siyang nagkasakit, samantalang maingat na siya sa kalusugan. Sunod, nagpatuloy sa pagtagpo ang bata kahit may sugat na sa paa. At ang panghuling halimbawa, magiliw siya sa mga tao, subalit ayaw niyang mag-alaga sa mga ito. Ikaapat na uri ng pangatnig, ang pananhi. Nagbibigay ito ng dahilan o katwiran para sa pagkaganap ng kilos. Ang mga ito ay dahil sa, sanhi sa, sapagkat, mangyari. Halimbawa, hindi nakapasok si Molo dahil sa karamdaman. Sunod, humina ang benta sa tindahan, mangyayari ay laging huli siyang magbukas. Sunod, hindi nakita ni Uno ang bag sapagkat nailagay ito ni Molo sa ilalim ng upuan. At ang panghuli, sanhi ng baha, nagkalat muli ang mga basura sa lansangan. Dumako tayo sa ikalimang uri ng pangatnig. Ito ay panapos. Nagsasabi ito ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita, gaya ng upang, sa di kawasa, sa wakas, sa lahat ng ito, sa bagay na ito. Halimbawa, sa lahat ng ito, dapat tayong magpatawad. Sunod, makakaalis na rin sa wakas ang barkong nasiraan sa karagatan. Sunod, nasa ating mga kamay na ang desisyon sa lahat ng ito. Narito naman ang pang-anim na uri ng pangatnig. Ito ay ang panlinaw. Ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. Halimbawa, nagkabati na ang magkaibigan. Kung gayon, maaari na silang magkasama sa pagtitipon. Sunod, natukoy na ang sanhi ng kanyang karamdaman, kaya ginagamot na siya. Narito naman ang ikapitong uri ng pangatnig. Ito ay ang panimbang. Ginagamit sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan gaya ng at, saka, pati, kaya, anupat. Paano mo naman siya gagamitin sa loob ng pangungusap? Tunghayan mo ang halimbawang babanggitin ko. Una, nasunog ang malaking gusali pati ang katabing bahay nito.
Ikalawa, ang mga pinuno ng kawani at saka karaniwang empleyado ay nagdiwang. Ikatlo, nagalit ang ale, ano pat hinampas ng malakas ang lalaki. At ang panghuling halimbawa, hindi nagkasya ang damit, kaya isinauli ito sa tindahan. Dumako naman tayo sa ikawalong uri ng pangatnig. Ito ay ang pamanggit. Gumagaya o nagsasabi lamang ng sinabi ng iba tulad ng daw, raw, saganang akin o iyo, di umano. Halimbawa sa pangungusap, marangya na raw ang pamumuhay ng iyong kaibigan. Ikalawa, nakakita di umano si Molo ng ginto. Ikatlo, nalaglag ang plato dahil daw sa naghahabulang aso. At ang panghuling halimbawa, tama, saganang akin, ang iyong anak ay matalino. Narito ang ikasyam na uri ng pangatnig. Ito ay ang panulad, tumutulad ng mga pangyayari o gawa tulad ng kung sino, siyang, kung ano, siya rin, kung gaano, siya rin. Halimbawa sa pangungusap, kung sino ang maaga, siyang mananalo ng premyo. Ikalawa, marahil tama si Rizal dahil kung ano ang nangyayari noon, siya ring nangyayari sa kasalukuyan. At ang panghuling halimbawa, kung gaano katahimik ang iyong kapatid, siya ring daldal mo. Natunghayan mo ang iba't ibang uri ng pangatnig. Alam mo ba, mabisang gamit sa pagbibigay ng sariling pananaw ang mga pang-ugnay. Maaaring banggitin ang sariling damdamin, paniniwala, ideya, at karanasan sa pagbibigay ng sariling pananaw. Ilan sa mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng sariling pananaw ay ang mga sumusunod. Una, naniniwala ako na, para sa akin, lubos akong naniniwala, kung ako ang tatanungin, masasabi kong, palibhasay na pagdaanan ko kaya nakikita kong, sa pangyayari, masasabi kong. Narinig mo ang mga pahayag na binanggit ko. Iyan ay maaari mo nang maging panimula sa paglikha ng isang sanaysay. Pwede mo nang simulan. Meron ka na marahil idea kung paano. Hinihikayat kita na muling bumalik sa channel na ito upang magkaroon pa ng iba pang kaalaman tungkol sa aralin mo sa Filipino.